Ang tanong ko, bakit maraming Katoliko umanib sa iglesia? Ako dating Katoliko. O para maunawaan mo, bakit maraming mga galing sa Katoliko umanib sa iglesia, umanib sa born again, umanib sa Church of Christ, umanib sa Seventh-day Adventist, umanib sa Jehovah's Witnesses. Bakit? Katuparan niyan sa hula. Anong sabi sa unang Juan 2:18-19? Eto, munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo. Kaya malalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Napansin nyo ba mga kapatid na meron ng babala noon pa man na may mga magsilitawang mga antikristo? Pero bakit ba? Bakit ba na sila'y madala kahit hayag naman sa kasaysayan na yung inaniba nila ay siktang tatag lamang ng tao? Halimbawa, ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Ay tingnan yung kasaysayan, kailan na tingnan niyo ang SEC registration na nilagdaan ni Felix Manalo. Anong sabi? Malinaw ang sabi sa yung Artículos de Incorporación para por 4, que los fundadores de esta asociación son Felix Manalo, that the founders, marami sila, di lang si Felix Manalo. At bakit marami pang matangay? Dahil katuparan niyan sa babala ni San Pedro sa Ikalawang Pedro Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. Sa 2, noong una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak at marami silang mahihikayat na sumusunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Hindi ba malinaw na kathang isip lang ni Felix Manalo na nagsimula pala mga kapatid sa 1913 ang kathang aral ni Felix Manalo na ang unang iglesia ni Kristo ay nawala. Imagine, ang tatag ng ating Panginoon Jesucristo nawala. Ang tatag ni Felix Manalo ay nagpatuloy. Pero alam nyo ba na hindi lang si Felix Manalo ang nagturo niyan? Bakit meron talagang mga nahikayat? Dahil alam naman natin unang Korinto 4:4 na ang Ama, ang tinatawag na Diyos sa sanlibutan, walang iba ang demonyo. At maraming binubulag ng demonyo sa katotohanan. Kaya, pagdasal natin, ang pag-anib sa iglesia na tatag ni Felix Manalo, invalid ang kanilang binyag. Wala silang misa. So therefore, ang kanilang isinagawa na pagsamba, mga kapatid, ay pagsamba sa Diyos ayon mismo sa kanilang kagustuhan. Pero sa simbahang Katoliko, ang pagsamba natin, ginagawa natin yan ayon mismo
sa kagustuhan ng Diyos. Yun ang banal na misa na tinatawag na Eucharistia.